Anim na bagay na nakakapagpasaya sa mga negosyante. So, kailangan malaman natin to para i-maintain natin, okay? Alam nyo sa buhay ng isang negosyante, hindi lang din naman mga problema ang kinakaharap natin, di ba? Marami din pagkakataon na sumasaya tayo. Kaya dapat alamin natin para ulit-ulitin natin. So, first, ang nakapagpasaya sa atin, walang absent na empleyado, di ba? Alam mo, napakasaya ng walang uma-absent na empleyado natin. Kasi pag walang absent, walang hassle ang transaksyon natin. Tuloy-tuloy. So, naka-smile tayo. Imagine mo, pag may absent kang isang empleyado, halimbawa, meron kang salon, absent na isang manggugupit. So, ano ang kasunod? Ikaw ang manggugupit, di ba? Tanong, masaya ka? Hindi, di ba? So, kaya kailangan kumpleto ang empleyado natin. So, paano natin matitiyak na laging present ang mga empleyado natin? Alam mo ganito, kailangan ang dagdagan natin sa mga empleyado natin is the dependability index nila. Yung kahit anong mangyari, papasok pa rin sila. Yung konting sakit ng ulo, kailangan pumapasok pa rin sila. Kahit na konting sakit ng ulo, konting sakit dito, konting sakit ng tiyan, dapat pumapasok pa rin sila. Alam nyo, para mangyari yan, you have to show your vision sa iyong mga empleyado. Kailangan makita nila ang vision ng kumpanya mo. Kailangan alam nila ano rin ang mission mo. Ano ang tulong na bibigay mo sa community. Pag nakita nila yon na mahalaga ang role nila, hindi sila basta-basta mawawala. At sasaya tayo. So, pangalawa po, maagang benta. Yan, isa sa napakasaya na pwedeng mangyari sa isang buhay ng isang negosyante. Yung maaga pa lang may benta ka na. Yung bang patanghali pa lang, na-reach mo na ang break-even point mo. So, paano natin masisiguro na mangyayari yan? Dapat, gabi pa lang, the day before, meron kang mga activities. Nag-post ka sa social media, dapat nag-promote ka, nag-announce ka sa iyong social media platforms. Okay? And third, masaya din tayo pag bumabalik ang mga dati nating customer. Pag alam mo na bukas babalik siya, bibili ulit sa'yo. Next week, pag naubos ang gamit niya, sa'yo siya ulit babalik. Masaya tayo. So, paano natin gawin yan? Dapat meron tayong retention program para sa ating mga customers. Hindi yan dapat mawala. Isa yan sa dapat mong pinag-iisipan as an entrepreneur. And number 4, masaya din tayo pag gumagaling na ang team natin. Yung team leader mo nagiging mas astig, ang mga members niya nagiging mas magagaling. So, pag magaling yan, wala tayong problema sa transaksyon. Ibig sabihin din po, tumataas din po ang ating results. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman talaga nagiging madali ang negosyo natin. Ang nangyayari lang, gumagaling ang iyong team. Kaya dapat lagi nating bantayan ang kanilang performance. Paano tayo makakasiguro nagagaling sila? Kailangan lagi tayo may mga program para ma-improve ang skills and attitude ng ating mga empleyado. Alright? And number 5, pag nalilito ka na, hindi mo alam kung anong unahin mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo, dapat masaya ka pa rin. Kasi ibig sabihin yan, madami kayong transaksyon. Yung may problema sa kaliwa, may problema sa kanan, hindi mo alam kung sino yung tatawagan mo, dapat maging masaya ka pa rin. Kasi ibig sabihin yan, buhay na buhay ang iyong negosyo. And last po, syempre, ang higit na nakakapagpasaya sa isang negosyante, pag malaki ang kita natin. Pag nakita mo ang net income mo, wow, eto na siya, nag-i-increase na tayo, masaya tayo. Kaya para masiguro mo, malaki ang income mo, lagi mong bantayan ang profit margin. Dapat 30 to 50% profit margin. Okay? Alright? So sa atin lahat ng mga negosyante, pwede maging masaya. Gawin lang natin to. Let's go, let's go. Copy po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way para magkaroon ka na ng investment sa mutual fund and maka-start ka na ng Kaiser mo. Ang Kaiser 3-in-1 po yan. May healthcare, life protection, and investment. PM na sa personal FD ko. Let's go, let's go!